Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ang lakas niyang taglay. Tayong lahat ay nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi mga kapanalig. Sa ating Ebanghelyo, patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon tungkol sa usapin ng nilalaman ng ating puso. Minsan, tayo ay nakafocus sa mga external o panlabas lamang. Kaya naman mga kapanalig, sa mga panahong tayo ay hindi nagiging tapat sa Panginoon, mas pinipili natin ang panlabas, ang pagiging ipokrito at ipokrita. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ng iyong kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod ng paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamagitan ni Yesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko nahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Iyamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, na mga ibon, na mga hayop na may 4 na paa, at na mga nilalang na nagsisigapang. Kaya, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain
kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseyo nang makitang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Pariseyo at sinabi ni Panginoon, "Kayong mga Pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob ninyo ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang gabi, mga kapanalig. Marami sa atin ang nabubuhay sa mga gawaing panlabas. Ibig sabihin, marami sa atin ang nagpapakita minsan ng kabanalang pampubliko. Ito ay tinatawag nating pagtulong sa kabila ng mga bagay na may kapalit. O kaya naman, marami sa atin ang nagpapakilala na sila ay mga moralista na kung saan ay gumagawa ng mga bagay na mabubuting, nagpapahayag ng mga bagay na may kalinisan, subalit mapanghusga naman. Wala naman silang mga puso sa kanilang mga sinasabi. O kaya naman, sa madaling salita, marami sa atin ang mga pakitang tao lamang. Mga ipokrito o ipokrita na kung minsan gumagawa ng mabuti sa public, subalit pagdating ng mga bagay na walang nakakakita, ibang ugali ang kanilang ipinamamalas. Kaya naman marami ang nabubuhay na minsan na panlabas lamang. Magagarang kasuotan, hindi pwedeng hindi lumabas ng hindi maayos ang mga damit. Hindi pwedeng lumabas ng walang mga alahas sa katawan sapagkat para sa kanila nabubuhay sila sa sasabihin ng tao. Minsan, ang mga ito ay walang pinagkaiba sa mga Pariseyo na kung saan ang tingin nila sa kanilang sarili ay matataas. Kilala sila sa pagsunod sa batas, subalit wala naman silang puso para ipairal ang batas, lalo na ang batas ng pangunawa at pagmamahal, ang batas ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig natin sa ating ebanghelyo, si Jesus ay inimbitahan ng isang Pariseyo at napansin niya na si Jesus ay hindi naghugas ng kamay. Kumbaga, sa istriktong pagtanaw ng batas, si Jesus ay sumuway. Kaya si Jesus binalikan ang lalaking Pariseyo at sinabi, "Kayong mga Pariseyo, nililinis ninyo ang mga baso at mga pinggan, ngunit ang loob nito ay puno ng kasakiman at kasamaan. Mas pinapakita ninyo ang kahalagahan ng kalinisang panlabas. Sa buhay panalangin, lagi kayong nasa harapan, nakatingala ang ulo sa langit na parang hindi marunong magpakumbaba, nais purihin ng lahat ng tao. Subalit, ang limos at usapin ng mga bagay na pangkalahatan at para sa mga dukha ay nagiging isang bagay na pang-ritual lamang." Sabi ni Jesus, maging malinis kayo sa lahat, hindi lang sa panlabas, kung hindi sa panloob. Mga kapanalig, ang tunay na kalinisan ay makikita hindi sa labas,
kung madumi naman ang ating kalooban. Ang mga Pariseo ay kilala sa pagiging masunurin sa batas, sa paghuhugas ng kamay bago kumain, isang ritual na may kahulugan. Pero sabi nga ni Jesus, kayo ay mas malalim na kalinisan, hindi sa panlabas, kung ano ang laman ng ating puso at ng ating kalooban. Kaya naman marami sa atin ang labis na pagpapanggap, napapagod sa mga pagpapanggap at pagpapakitang tao, sa mga sandali na kung saan tayo ay nagpapakita ng mga gawain ito sa simbahan, sa trabaho, sa social media at sa lipunan. Napakahirap na mga gawain na panlabas lamang, ng pagbabalat kayo lamang. Subalit, iba ang laman ng ating mga kalooban. Kaya naman, tayo ay tinatawag ni Jesus upang magkaroon ng empathy at hindi apathy. Empathy, malasakit, lalong-lalo na sa kalooban natin. Ibigay natin ang nilalaman ng ating kalooban, ng ating puso, at iyon ay ang pagmamalasakit. Pagmamalasakit at pakikialam sa mga dukha at nasalaylayan ng ating lipunan. Huwag tayong maging apathy, walang pakialam, walang kinikilala, walang pagkawalan ng alab ng pagmamahal, lalong-lalo na sa mga anawim sa ating lipunan. Mga kapanalig, tulad ni Jesus, alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Wala tayong itinatago sa Diyos. Magbalat kayo man tayo, magpakitang tao man tayo, subalit sa Diyos, alam niya ang laman ng ating puso. Bago ka pa lumapit sa Kanya, bago ka pa manalangin sa Kanya, alam niya ang nais mong hangad. Kaya naman, katulad ni Jesus sa ating ebanghelyo, huwag tayong maging mga Pariseo na nagbabalat kayo, na mas pinipili natin ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahang panlabas, sapagkat mas maganda ang bagay na panloob. Kung ano ang sinasabi ng ating kalooban, ito rin ang lumalabas, lalong-lalo na sa ating pakikitungo. Sa Diyos, wala tayong maitatago. Mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itaas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at ilahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos,
Tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo na aming daan. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda sa'yo, tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang ang ginanap naming pagdiriwang kami naway makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ni Ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinabagbago at inadangal. Sa pamagitan ng iyong anak na kanalulugdan, kaya't utang na loob na iyong tinatangi na ang mga banal na kapiling mo'y laging iyong ginigiliw at kinakandili. Kaya kaysa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin na maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo.
Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kaming tanan, Pong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan paginapating kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan na dakilang araw na pagpahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Nalig, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong
inaasahan ko. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong mahal. Inilog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapanalig, manalangin tayo para sa lahat ng mga may sakit. Ganun din sa kanilang mga tahanan at sa lahat na nakikinig sa ating programa. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at pinaalala mo ang dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at pangailangan ng tao sa iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa iba pang may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis ng hirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mo maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, baunin ninyo ang pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin,
Ligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.